nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa bullying sa mga paaralan. It appears that the motive of the crime is grudge for school bullying. Tatlong magkakasunod na karahasan sa loob ng paaralan ang naikala sa loob lang ng isang linggo. Naglaho ng parang bula ang mga buhay at pangarap ng mga nasawi sa pamarin sa Tacloban City. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng mga nasawing estudyante sa Tacloban shooting. Nasampahan na ng patong-patong na kasong isa sa dalawang suspect sa krimen, habang ang isa pa ay masasampahan ng kaso dahil sa juvenile justice law. Ano yung masasabi mo sa susunod na kanya sa mga Yung emotion ko dun sa bagay na yun, syempre nakakatakot as a student na araw-araw tayong pumapasok sa school, and also nakakapag-interact tayo ng mga tao na hindi natin kilala. So, nakakatakot siya na baka out of nowhere makakita ka ng ganong incidents. And also yung mapapayo ko sa mga bata ay yung pag-iwas talaga sa mga bagay na makakapag-trigger ng ganong bagay katulad na lang ng social media or ng internet. Kasi the more na mas malayo ka sa mga ganong bagay, mas less na magagawa mo yung mga ganong bagay. words of faith? Yes. Always pray. Nalulungkot ako kasi sabi nga nila, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero sa panahon ngayon, kabataan ay nagsisimula ng gulo, nagsisimula ng away, lalo-lalo sa paaralan. So, ang masasabi ko lang ay sana maging inspiration tayo sa ating mga kapwa estudyante, magbigay tayo ng saya at wag puro away at gulo. Yun lang. Thank you! Ang katagal ng iba na talaga yung kabataan ngayon sa kumpara sa dati dahil mas panas sila sa mga gadgets. Social media na expose masyado. So, ang masasabi ko lang ay talagang nakakatakot ngayon ang mga kabataan kasi wala na silang kadala-dala sa kanilang mga ginagawa. So, ang dapat po doon is talagang turuan po ng mga magulang yung kanilang mga anak kung ano po yung tama kasi talagang sa bahay po nagsisimula yung mabubuting asal. So, dapat ay maging responsable din po bilang isang kabataan. Thank you. Nakakalungkot lang isipin dahil maraming namamatay na estudyante dahil sa mga pambubuli. Kaya mag-ingat lang sila. Tapos lumayo sa mga gulo. Yun lang. Maraming salamat. Medyo kinakabahan. Kasi syempre, hindi natin maasahan na mangyayari. Malay natin, may mga mangyari na dito na masama, gano'n. Kasi palapit ng palapit sa atin. No? Oo, sobra. Tapos sunod pa ang mga issues. So, anong masasabi mo sa mga kabataan? Huwag magpadala sa emotion. Nakaka-trauma na. Parang nakakatamad na akong pumasok. Grabe. Sobrang nakaka-trauma siya. Parang ayoko na lang magpasok. So, anong papayo mo sa mga kabataan? Ano, awa na lang sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Diyos ko po. Hi, Pauline. So, naging emotional ka kanina. Anong masasabi mo sa mga sunod-sunod na tulong sa kabataan? Well, huwag gamitin yung ahas kung sakali ng ulit. Hindi naman buhay yung kapalit ng kung anong nararamdaman mo. Kung meron ka nararamdaman, huwag mong idamay ang iba. Kasi syempre nakakasala ka na. Yun So, lang. anong nararamdaman mo? Syempre natatakot ako. Syempre hindi natin alam kung anong takbo ng utak ng mga tao, takbo ng mga estudyante. So, anong payo mo sa mga kabataan? Payo ko lang sa kanila ay if ever na meron silang mga pinagdadaanan or meron silang mga problems,
Huwag silang manakit sa iba. Kumbaga, humanap sila ng ibang comfort zone. Humanap sila ng ibang tao na pwede na makakausap. Hindi yung mapatay na sila ng mga estudyante. Yun lang. Nakakalungkot kasi lagi sila nasasangkot sa gulok. Tapos, kahit hindi nila gusto nagagawa nila yun lang. Thank you. Mag-aral kayo ng mabuti at huwag kayong maging war freak. Tapos, lagi kayong magsimba. Yun lang. Thank you. Ang masasabi ko lang sa mga krimen na nangyayari ngayon dito sa atin ay mag-ingat lang ang mga kabataan dahil hindi nga natin may iwasan yung mga ganyan, lalo na kapag halimbawa may nambubuli, hindi talaga may iwasan yung magkasakitan. At ang mapayo ko lang sa mga kabataan is wag nyo lang gayahin kasi masama yon at hindi yun nakakabuti sa inyo, lalo na kabataan pa naman kayo at nag-aaral. And always remember na kapag wala kang kaaway, marami kang kaibigan. Yan lang. Wala. Wala. Nakakatakot. Malungkot po ako kasi maraming nadadamay na sibilyan kagaya nung nangyari sa Tacloban. And syempre, nakakabahala din kasi sa school nangyari yon. And kung nakakabahala kasi yung mga ganong bagay like baril, napapasok siya sa school. So, ayun, pati mga ordinaryong estudyante, siguro nababahala na rin sila. And ang mapapayo ko sa mga kabataan ngayon is huwag magpapadala sa galit and sama ng loob kasi maaari siyang mag-lead sa patayan. Hindi naman parang natatakot yun. Kasi nga, normal naman na matakot pero nararamdaman ko is ayoko nang pumasok. Diba parang baka dito mangyari. Yes, pero kung sakali mangyari talaga alaban na lang ako kaysa matakbo. Patayin ko na lang din siya. Hindi na ako matakot, diba? Yeah. Kung matatakot, mamamatay din naman ako eh. Unahan ko na siya. Unahin ko patayin. So maraming salamat sa lahat ng mga grade 12 students na nagbahagi ng kanilang mga nararamdaman at mga payo tungkol sa isyong ito. So, payo ko lang, bilang kabataan, mahalaga na maging responsible tayo sa ating mga desisyon at isipin natin ang epekto ng ating mga kilos. So, sana magsilbing aral yung mga ganung pangyayari, para mas maging mabuting halimbawa tayo sa iba at mas piliin natin yung tama. So, ayun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod. God bless us all.